Hello? Thy will be done on earth. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So paano ka makakalaya sa utang? Wala kang pambayad. Tumigil ka na sa pangungutang. Hello? Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang nangungutang ay alipin ng... So, kailangan pong tayong totoo. So, ang pagtigil po sa pangungutang, magtitiis-tiis ka muna na ikaw ay lalaitin ng mga nagpautang sa iyo. Pagtiisan mo na lang siya. Sabihin mo ilang araw na lang. Amen? At mababayaran na rin kita. Amen po ba? Ipakita mo sa Diyos na ikaw ay totoo at tapat sa iyong desisyon. Be convicted and be committed to what you have decided. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Ang kaharian ng Diyos ay nandito sa lupa. Sabihin mo, katabi mo. Hello? Purihin ng Panginoon sa Matthew 26:39. Matthew 26:39. Ano po ang sabi ron? So ang atin pong dapat matutunan ang kanyang kalooban. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Hello? Sino itong nagsasalita dito? Si Jesucristo. Verse 42. Pangalawang pagkakataon, he went away again the second time and prayed, saying, "O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done." Verse 44, the third time. And he left them and went away again and prayed the third time, saying the same words. Ano po yung the same words? "Let thy will be done." At marami pong Kristiyano, magandang kausap pag may pera. Pero pag nawala na ng pera, marami pong Kristiyano, okay ang relasyon sa kanyang pastor, habang hindi pa siya pinupuna sa mga mali niyang ugali. Ang sabi ng Biblia, ang mga tunay na anak ng Diyos ay kanyang itinutuwid kapag nagkamali. Kaya ang totoong pastor, itinutuwid at sinususpend yung mga nagkamali. Purihin ng Panginoon. Buhay ang Diyos sa isang simbahan na may pagtutuwid. Buhay ang Diyos sa simbahan na ang pastor ay walang takot na ilantad ang kasamaan. Hello? Sapagkat may babala si Ezekiel, kapag hindi mo binabalaan o tao ang isang nagkakasala, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Ngunit ang dugo niya ay nasa iyong balikat. Pero sa sandali na babalaan mo ang isang taong nagkasala, mamamatay din siya sa kanyang kasalanan. Pero wala ka ng pananagutan. Amen. Yan, baka naman pagdating mo sa iyong simbahan, narinig ko na sermon. Kaya ngayon, ilalantad kita. Hindi po ganon. Away ang iyong papasukin. Nakukuha niyo po? Marami kasi ang sanggol pa sa pananampalataya. Kahit hindi isinermon ng pastor, palalawakin yung sermon. Nakasungaw lang at nakadungaw sa bintana, sabi ni pastor, tumalon sa bintana. Kaya nga, unawain mong mabuti at makinig kang mabuti. Kalooban ng Diyos ang dapat masunod. Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Ano po ang kalooban ng Diyos? So, ang essential po, tingnan natin ang essential. So, ang Ebanghelyo po ay ipangaral ang paraan ng kaligtasan ng tao. Paano ang paraan ng kaligtasan ng tao? Repentance and forgiveness. Kapag nagsisi po ang tao, may kapatawaran po ang kasalanan ng isang tao.
lahat ng uri ng kasalanan ay may kapatawaran. Sa Matthew 13:31, ano man ang iyong kasalanan, mortal man o venial, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. So ating pansinin po, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed. Nais kong inyong maunawaang mabuti. Ang salita po ng Diyos ay katulad ng isang binhi. Isang buto na pag natanim, ito po ay tiyak. Ano po ang sabi? Na mamumunga. Tingnan naman natin sa 12:31. Matthew 12:31. At ang sabi po dito, wherefore I say unto you, all manner of sin, so lahat po ng uri ng kasalanan, and blasphemy o pamumusong, shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Yung pamumusong sa banal na Espiritu. So what is blasphemy against the Holy Spirit? Kapag ang salita po ng Diyos ay iyong narinig, at ito'y hindi mo pinaniwalaan, may kapatawaran pa rin yung kasalanan ganon. Pero kapag paulit-ulit mong naririnig ang salita ng Diyos, at paulit-ulit na hindi mo pinaniniwalaan, hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na sinisisi na at linilibak na ng tao yung salita ng Diyos dahil ayaw niyang umalis doon sa kasalanan. So, yun pong paulit-ulit na pakikinig ng salita ng Diyos at paulit-ulit na hindi natin ito isinasagawa at ginagamit. Baka po dumating tayo sa kalagayan ng buhay na magkakalyo na ang ating espiritu. Ano po yung kalyo? Callous. Wala nang pakiramdam. Ano po ba ang may kalyo? Naalala ko ang isang halimbawa na ginawa ng isang lalaki ng Diyos na sabi niya sa kanyang lugar sa Texas, may isang lalaki na pag uminom ng kape, ang gusto niya mainit at kumukulo pa kanya nang iniinom. At ang sabi niya, yun ang may kalyo na ang lalamunan at bituka. Ibig sabihin ng may kalyo, wala nang pakiramdam. Manhid. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo na, babanaan ko sa iyong mukha, may pakiramdam ka pa rin. Amen. Kaya napakalaki ng iyong magandang kinabukasan. Amen. Sabihin mo, napakalaki ng pagpapalang nakahanda sa iyo. Oh, hallelujah! Ipalakpak ang mga kamay na yan at ipadyak ang mga paa sa sobrang katuwaan sa Panginoon. Hallelujah! Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Kaya huwag mong isisisi sa mga ngaral ang hindi mo pagtanggap ng pagpapala. Ang sisihin mo iyong sarili at magsisi ka sa Diyos. Sapagkat kung hindi ka tumatanggap ng pagpapala, hindi pastor ang may kasalanan, ikaw. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang sisi ng sisi kung sino-sino magsisi ka, sapagkat ikaw kadalasan ang hadlang sa iyong biyaya at pagpapala. Wala sa lugar, nasa iyong puso ang iyong pagpapala. Oh, purihin ng Panginoon. Matagal ka na saan ng mayaman. Sa ambagan lang, laging ikay nakapikit. Hello? If you want to prosper, increase your giving. Nakukuha niyo? Kung ibig mong ikaw ay managana, palakihin mo ang iyong pagbibigay. Oh, hallelujah! Kaya nga ating unawain. Nagsimula ang simbahan. Filling and baptism of the Holy Spirit. May babala ang Diyos at may pangako ang Panginoon. Tarry in Jerusalem. Do not leave Jerusalem until you are baptized, until you are filled with the Holy Spirit. Ngayon, kayo ba ay filled with the Holy Spirit? Amen! Lahat kayo. Pero kayo ba'y naniniwala na pag uminom ka ng tubig ngayon, mamaya mauuhaw ka uli? Bakit kaya?
mainit. Lumalakad ka, pinapawisan ka. Kaya, inside out, yung iyong ininom, ilalabas mo, pawis, o ano pa ang paglabas ng iyong ininom? Sa pag-ihi. Sa pawis. Kaya pag ikaw ay napuspos ng Espiritu ngayong gabi, bukas kailangan mo uli ang panibagong kapuspusan ng Espiritu. It is an ongoing process. Baka akala mo sa next Friday na uli ako, wag, everyday po kailangang puspos ka ng Espiritu. Wag kang aalis ng iyong bahay na hindi ka puspos ng Espiritu. Madadaig ka, matatalo ka ng masasamang ugali ng tao sa iyong paligid. Oh, purihin ng Panginoon. Amen. Nagsimula ang simbahan, feeling of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit. Ngayong gabi, gagawin po natin ito. At mauunawa mo na ikaw ay napuspos ng Espiritu. Sa paanong paraan? Your seeking for Him will be greater than yesterday. Yung paghanap mo sa Diyos at sa Kanyang kalooban ay higit na magiging mas matindi kaysa nakaraan. Kadalasan po ang hinahanap ng maraming Kristiyano ay katugunan sa kanilang pangangailangan. Marami po sa inyong naririto ngayon ay gustong magkapera. Shout amen kung yun ang iyong intensyon. Huwag na kayong mahiya. At marami sa naririto ay nangangailangan ng kagalingan. At yan po ay magandang hangarin. Pero yan pong hangaring yan ay hindi ang dapat na tampok na maging pangunahin mong hangarin. Kailangan, katulad ng sinabi kanina, ang iyong hangarin ay presensya ng Diyos. Amen po ba? At ang presensya ng Diyos ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya nga ang banal na Espiritu ang mamumuno sa iyo, ang banal na Espiritu ang namumuno sa akin, at pag banal na Espiritu ang namumuno sa ating lahat, mahihikayat po ang mga mahal natin sa buhay. Kaya nahikayat ang aking asawa at mga anak at manugang at apo. Dahil nakita nila ang katibayan ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa aking buhay. Ikaw po ay bukal ng buhay. At maraming sasalok, maraming iigib, maraming kakadlo sa iyo. Amen po ba? Kaya nga laging unawain mo, laging ikaw ay kukulangin ng supply. Kaya habang ikaw ay nag-minister, kailangang silently ikaw ay nagpipray in tongues to infill your spring. Para mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ang iyong bukal. At laging tandaan mo po, you are designed to refresh. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay nakadesenyo para magpalakas ng loob ng iyong kapwa-tao. God has designed you perfectly to be an encouragement, to be an inspiration, to be a motivation to others. Amen! Amen! Kaya po tayo may poster dahil isa tayo ng pangitain. Isa tayo ng pulso ng ating katawan. Isa ang ating tibukin ng puso. Kaya kung wala ka pang poster, ikaw ay kumuha ng poster at magkaisa tayo. Sa tuwing makikita mo yon, magkakaisa tayo. Ang pagpapala ng bawat isa ay pagpapala ng lahat. O, purihin ng Panginoon. Ngayon, ating unawaing mabuti. Magliliwanag po ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyo kapag lagi kang puspos ng Espiritu araw-araw. So what is the will of God? The will of God is for you to be filled with the Holy Spirit. Ano bang gawain ng banal na Espiritu? Simple. The Holy Spirit will be your remembrancer. The Holy Spirit will be your comforter. The Holy Spirit will lead you to all truths. The Holy Spirit will mentor you personally. The Holy Spirit will coach you personally. The Holy Spirit will train you personally. It will all personal.
It will all be personal. Kaya nga, kailangan natin ng banal na Espiritu. Araw-araw kailangan ko ang banal na Espiritu. Kung ako ay kailangan ng banal na Espiritu araw-araw, how much more? All of you. Oh, purihin ng Panginoon. So, ating pansinin, sa Acts, marami tayong titingnan. So, the will of God is for us to receive the Holy Spirit. Jesus Himself was conceived by the Holy Spirit. Jesus Himself was filled with the Holy Spirit in the Jordan River. Jesus always win because of the Holy Spirit. Ikaw din at ako'y kailangan natin ng banal na Espiritu. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, kaya ka narito dahil gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Gusto ng Diyos na ikay maging malusog. Gusto ng Diyos na ikay maging maunlad. Para sa Kanya. Sabihin mo, para sa Kanya. Ngayon, ang simbahan po'y nagsimula sa pamamagitan ng 11. Dahil ang isa'y Judas. So kung magbibilang po tayo, ilang kaya tayo? Tayo kaya ay sobra sa 11? Ayan. So, pansinin po natin. Ang pagkilos po ng Diyos ay hindi sa pangmaramihan. Gideon, 32,000 kayo. Eh, ang kalaban nyo na lang naman ay 135,000 army. Napakarami ninyo. God is speaking to Gideon. 32,000 is too much against 135,000 soldiers. Because God in you, you are more than enough. God with you, you are more powerful than any forces. Nakukuha niyo po. Kaya sa iyong lugar, ikaw at ang Diyos, kayo'y higit pa sa mananagumpay. Sa iyong lugar, ikaw at ang Diyos, kayo'y higit na magiging mas maunlad. Gideon, I need only 300 men. We are more than 11. Kaya nga sabi ni Abraham, matapos siyang magtagumpay laban sa mga hari, ang sabi ng hari ng Sodom, lahat ng iyong nasamsam, iyo na. Anong sabi ni Abraham? Hindi. Baka sabihin mo pag ako ay naging mayaman, yung kayamanan mo ang nagpayaman sa akin. Hindi! Diyos ko ang magpapayaman sa akin. So hindi hanap buhay, hindi kung sino-sinong tao, ang Diyos ang magpapayaman sa bawat isa. Kung magsasanay ka lamang magtiwala at sabihin mo doon sa lugar mong yon, magkakaroon ng pagbabago. May isang misyonero at siya ay pumunta sa mga lugar at siya'y lumuluhod. After several 100 years, yung lahat ng linuhuran niya, nagkaroon ng simbahan at yung hindi niya naluhuran, yung lugar ng mga pusakal na masasamang tao. And nais kong ipaunawa sa inyo that you are a power in the hand of God at sa inyong lugar may gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Amen po ba? Yan ang dahilan kung bakit may kirot ka sa iyong katawan. Yan ang dahilan kaya kaapos ka sa iyong pananalapi. Pero ngayong gabi, iyong tangkilikid tanggapin ang kapuspusan ng Espiritu at ikaw ay magkakaroon ng kakaibang kapangyarihan. It's not by might. It's not by power. It's by the Holy Spirit. It's by the Holy Spirit. Zechariah 4:6. Not by might, nor by power. It's not you and my ability. It's the Holy Spirit's abilities. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirits, says the Lord of hosts. Ano po ang ibig sabihin nun? Says the Lord of hosts. Sa pamamagitan ng Espiritu sa iyo, kasama mo ang hukbo ng buong langit. You and the Lord of hosts and the host of heaven, kasama mo araw at gabi. Amen po ba? Kaya wala kang katatakutan sapagkat kapag nakikita mo yung multo, ang ibig sabihin, hindi ka puspos ng Espiritu. Si Jesus,
Pag nakakabangga ang mga inaalihan ng mga demonyo, yung demonyo ang nakikiusap, Panginoong Jesus, huwag mo kaming pahirapan. The very presence of Jesus torment the demons. Hello. So Jesus in you, your presence will torment the forces of hell. Hindi ka pa nagsasalita, hirap na ang mga demonyo sa iyong paligid. Because you are sealed. You are sealed. You are sealed with the Holy Spirit. Ika'y may tatak ng banal na Espiritu. Revelation 7 verse 2. May tatak ka po. Pero itong pagtatatak na ito sa huling panahon na wala na tayo. Pero kung sakaling maiwan ka, ito'y para sa iyo. And I saw another angel ascending from the east. So, tumataas mula sa silangan, having the seal of the living God. So, anghel po yun. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to heart the earth and the sea. Ano po yung to heart the earth and the sea? Hurricane, tsunami, sisirain at sasaktan ang lupa at ang langit. Magkasanib pong pwersa ng lindol sa lupa at ng lindol sa dagat at talagang walang taong maliligtas. At ang maliligtas lamang ay yung mga may tatak. Verse 3. Saying, heart not the earths, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So, sa iyong noo, praise God, sa iyong noo, praise the Lord, may tataka ng pagmamay-ari ng Diyos. You are sealed with the Holy Spirit. Bagamat ang Revelation 7 is about the 144,000 chosen evangelists, pero nais kong ipaunawa sa iyo na hindi ka makakasama doon sa panahong yon sapagkat ikaw ay sa panahon ngayon. Amen po ba? At ang sabi ng Ephesians 1:13, this is the sealing of the Holy Spirit. Oh, I'm so excited. In whom you also trusted after that you heard the word of truths, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe. After that you believe. Do you believe? Amen. So after you believe, you were sealed. Kailan ka sinelyuhan? Nung araw na ikay ma-born again. Sabihin mo sa iyong katabi, may selyo ka nung araw na ikay ma-born again. Hindi nawawala yun. You are sealed with the Holy Spirit. You are sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya huwag mo nang sayangin ang iyong araw sa chismis. Huwag mo nang sayangin ang iyong araw sa takot sa demonyo. Huwag mo nang sayangin ang araw mo sa worship ng China. Hello, bahala ang Diyos doon. Siya ang mayari ng Pilipinas, hindi ikaw. O, purihin ng Panginoon. Kapag hindi selyado ang ating Pangulo ng Banal na Espiritu, maduduwag siya sa mga inchik. Pero ang lahat ng may selyo ng Banal na Espiritu, walang kinatatakutan kundi ang Diyos. Dahil laging mabuti ang mangyayari sa panahon ng gera sa mga may selyo ng Banal na Espiritu. Oh, purihin ng Panginoon. Only the violent shall take the kingdom of heaven by force. If you are not violent, if you are not forcible in your faith, madadaig ka ng sobrang chismis. Praise God. Ngayon, ating unawaing mabuti. Huwag kang aalis ng Jerusalem hanggang hindi mo natatanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So sabihin mo, ikay selyado ng Banal na Espiritu. Sabihin mo, paniwalaan mo yan. Huwag kang mag-aalinlangan. Huwag kang magdadalawang isip. Ikay may tatak ng Banal na Espiritu. Amen! Amen! Praise God. At dahil ikay may tatak ng Banal na Espiritu, lagi kang mapuspos. Amen? Jesus, full of the Spirit. Paul,
full of the Spirit. Philip, full of the Spirit. Laging puno ng banal na Espiritu. Ang matatapang ay laging puno ng banal na Espiritu. Amen? Ang matatapang ay laging puspos ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. At paano ang kapuspusan ng Espiritu? Ask. Ang sabi sa Luke 11, doon sa panalangin, ano po ang sabi ng Diyos doon sa panalangin sa Luke chapter 11, verse 10? Luke 11:10. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. To him that knocketh, it shall be opened. Verse 11. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Verse 12. Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Verse 13. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So if you have the Holy Spirit, you will not ask for egg. You will not ask for bread. You will not ask for fish. Briefly, when you have the Holy Spirit, you will ask the Holy Spirit on how you shall know the Father and the Son. Because if you know the Father and the Son will take charge of the money that you need. He will take charge of the health that you need. He will take charge because He that seeth in secret will bless you openly. Siyang nakikita ang laman ng iyong puso na lubusang naniniwala at lubusang umaasa sa Diyos. Ang Diyos ang gagawa para alisin ang kanser sa iyong katawan. Ang Diyos ang gagawa para alisin ang kahirapan sa iyong buhay. But continue on to be filled always to overflowing with the power of the Holy Spirit. Nung sila'y tinatakot, nagtipon-tipon sila sa Acts 4 at sila'y pinuspos ng banal na Espiritu at nagkaroon silang katapangan at wala nang pwedeng humadlang pa sa kanila. Sila'y nangangaral ng may katapangan sapagkat sila'y muling pinuspos ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Kaya on and on sa Book of Acts, makikita mo na ang kapuspusan ng banal na Espiritu ang dapat mong hingin araw-araw. Mawawala ang sclerosis sa iyong katawan, mawawala ang sakit sa buto at kasukasuan kapag ikay lumakad na laging puspos ng Espiritu araw-araw. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.